What's up guys? For today's video, mag-o-overhaul kami ng generator turbocharger dahil malapit na mag-overdue ang running hours nito. Bago mag-overhaul, nag-prepare kami ng spares gaya ng O-rings, packings, gaskets at mga special tools. At form para sa reporting. Nag-review at nanood din ng videos from maker kung paano mag-disassemble, magsukat at mag-reassemble. At ito na nga, syempre nakapara o nakastop ang generator. Pinindot ang manual button sa generator control panel para mawala ang standby. Naglagay ng tags at sa engine side naman, binaba sa stop ang lever handle, sinwitch ang selector switch to engine or local side, pinara ang lube oil priming pump, sinara ang diesel valves at starting air valve. At para makasigurado, tinanggal na rin namin ang flywheel cover. Then, proceed na sa overhauling. Tinanggal muna ang mga heat-resistant lagging na nakabalot sa turbocharger. Tinanggal ang silencer. Lube oil pipes, mga bolts and nuts na nakakabit sa turbocharger. Pagkatapos matanggal, naglagay na kami ng eye bolt at gumamit ng chain block para iangat ito sa base niya. Nilagyan ng takip or tape ang mga butas para di mapasukan ng mga dumi at iba pa. Gumamit rin kami ng engine room crane para dalhin sa workshop ang turbocharger at doon disassemblein. At dahil wala kaming stand at magpa-fabricate pa sa sunod, kahoy lang muna ang pinatungan ng turbocharger at tuloy na sa pagdi-disassemble. Unang ginawa, sinukat namin ang clearance between air inlet guide and the impeller gamit ang feeler gauge at 4 points, top, bottom, left, and right. Ganon din ang clearance between sa gas inlet casing side and the radial turbine wheel blades at 4 points. Pagkatapos makuha ang measurement, tinanggal na ang air inlet guide. Tinanggal na rin ang scroll. Depende na sa kung ano ang diskarte nyo sa pagtanggal. Ang importante, di matamaan o masira ang impeller. Sa scroll, merong diffuser na nakakabit. Then, tinanggal naman namin ang gas inlet casing gamit ang special tool. At naiwan na nga ang bearing pedestal. Binabad sa tubig na may sabon ang scroll, air inlet guide at gas inlet casing. Bago tanggalin ang impeller at rotor shaft, sinukat muna ang rotor shaft deflection by the use of dial gauge. Ikutin ang rotor counterclockwise by hand at tingnan ang reading nito. Gawin ito 3 to 5 times para makasigurado na hindi nagkakalayo ang nakuha mong reading value. Pagkatapos, sukatin naman ang thrust clearance or axial direction of the rotor. Push the rotor by hand and measure the moving distance in the axial direction of the rotor. Ang measurement reading ay gagamiting guide kapag mag-reassemble na. Pagkatapos, tanggalin na ang impeller. Tingnan ang mga match marks kung naka-align ang sa impeller at sa locking nut. Then, sukatin ang distance from the locking nut to the end of the shaft gamit ang vernier caliper para may reference kung magre-reassemble na. Tanggalin na ang locking nut gamit ang spanner. May mga turbocharger na sa pagtanggal ng locking nut ay baliktad o naka-clockwise, kaya mahalagang basahin sa manual para makasigurado. Sa amin, normal lang na naka-counterclockwise ang pagtanggal ng locking nut at yun na nga natanggal na, kasama ang washer. At sa pagtanggal ng impeller, meron itong special tool. Dahan-dahan lang sa pagtanggal para iwas damage.
Then, tanggalin naman ang rotor shaft. Sa pagtanggal ng rotor shaft, unahin muna ang support. Sa support, meron itong sleeve at gas seal ring. Sa likod naman ito, merong compressor oil thrower at compressor thrust bearing. Then, tanggalin ang thrust collar. At tanggalin na ang rotor shaft sa bearing pedestal. Bago tanggalin, nilagyan muna namin ng tape ang shaft para maiwasan ang pagkagasgas nito. Then, tanggalin naman ang turbine side thrust bearing at ang compressor side journal bearing. Then, sa other side, tanggalin ang labyrinth packing, ang packing at ang turbine side journal bearing. At lastly, ang nozzle ring. Ang mga bolts, nuts, washers ay nilagay namin sa separate na lagayan para maiwasan ang pagkalito o pagkawala nito kapag ibabalik na. At yun na nga, cleaning time na. Ang rotor shaft ay binabad rin sa tubig pero ang radial turbine blades lamang at di kasali ang shaft. Binabad rin ang nozzle. At nilinis ang iba pang mga parts.